June, magandang araw mga boss idol. At dito tayo ngayon sa aking backyard and sinilip natin yung mga sisiw natin na tinamaan ng coccidiosis. Yan nga pala, pinakawalan nga pala natin yung mga babae. Yung mga babae, pinakawalan na natin yan. Nasa labas na sila. Yan yung mga babae natin tinamaan. At may isang lalaki din tayong nilabas kasi baka makahawa pa siya dun sa ibang mga maaayos na yung kalagayan. Daming namatay dun sa mga sisiw natin. Alam mo, 46 piraso, wala nang 20 yung natitira. Grabe, dami kong nilibing na sisiw. Sobrang nakakapagod pagka ganito yung nangyari. Parang nakakatamad mag-alaga, pero ganun talaga, kasama yun sa laban natin bilang isang breeder. Charge to experience. Bali 2 times na nangyari sa atin yung ganito, last year tsaka this year 2025, 2026. Naulit na naman ngayon, pero sana naman wag naman maubos. Sana may mapalaki tayo sa kanila. Bali meron tayong napalaki na ng mga lalaki, 8 piraso. Tapos yung 3 naman doon, kinain naman ng aso. Grabe. Pero yung 5, still alive naman. Lalakas sila. Yun, nandun sila, nakakulong sila dun sa flying pen yun. Yun. Yun pala sa kabila yun. 5 piraso na cockerels. Bali magti 3 months na sila. Magti 3 months na sila. At eto naman yung ano natin, yung mga lalaki natin na pinili natin na nakakasurvive. Medyo malalakas na sila. Sila. Isang kulungan nila para makita nyo. And then, ito sila guys. Yan sila. Sila nakakulong sa loob yan. Malalakas sila. Bali sa umaga, ang iniinom nila yung Tepox 48. Ang pinapainom natin sa kanila, Tepox 48. Yan na lang yung natitira sa mga lalaki. Sa 46 piraso na sisiw natin. Sa first batch, yan lang yung natitira. Uy. Wala na, mga 10 na lang mahigit to mga to. Sana makarecover sila, sana lumakas pa ng tuluyan. Hindi muna natin sila ibababa sa lupa. Hanggang hindi sila tuluyang malakas talaga. Yung bang healthy. Pag malakas na sila, tsaka natin sila ibababa ulit sa lupa. Yan, sila yung first batch natin. Bali sa second batch natin, ang natitira na lang 15 piraso. Bali 20 piraso yung nag-hatch doon sa isang tray natin na isa lang. 15 piraso nilang. Pero ang good news naman doon sa 15 piraso na yun, ang daming lalaki. Ang daming lalaking sisiw doon sa 15 piraso. Update ko kayo pagka nagka-oras ulit tayo. I-video ko sila para ma-upload natin sa reels para ma-update kayo. 15 piraso yung lalaki, yung sisiw natin sa second batch. Tapos malapit na mag-hatch yung third batch natin. Sa katapusan mag-hatch na sila. Ang dami nun, 2 tray mahigit. Sana makabawi tayo dun. Wala, inalap tayo ngayong first batch kasama sa pagbibreed. Kaya ganun talaga, wala tayong magawa. Ito yung iba nating nokis. Silipin natin. Ayan. Bali may nabuhay tayong isang puti. Dapat 3 sana yan. 3 sana yung puti natin. 3 mga lalaki sana sila.
sila mga lalaki. Kaso kinain ng aso. Aksidente nakawala yung aso natin. Yan, nakawala yung aso natin. Yan, pinasok sila sa loob ng range. Sinira yung harang, yung lambat. Para makapasok sila. Dito yung iba nating nokis. Lemon natin, ayan. Ayan yung iba nating nokis. Ayan yung isa nating ano, Golden Boy over 5K Gilmore. Golden Boy over 5K Gilmore. Siya yung nag-iisa natin. Tapos yung iba nating stag nandun, nakatali, nakacord yung iba nating stag. And dito natin nililipat yung second batch. Yan, kinulong na natin ng mga pangharang, mga sako, plastic, para hindi mapasok ng hangin. Dito natin nilalagay yung second batch natin pagka malalaki na sila. Bali 2 weeks pa lang yun eh. Bali 2 weeks pa lang yung second batch natin, kaya malilit pa, pero kilala yung mga lalaki. Kitang kita na. Sarap sa pakiramdam na naman, pero mas masarap sa pakiramdam pagka healthy tapos hindi nagkakasakit. Kasi pagka nagkasakit parang ano eh, parang mahina na yung mga sisiw pag lumaki. Pero meron din namang malalakas, kasi hindi naman lahat nagkasakit. Meron namang hindi nagkasakit sa kanila talaga. Kaya lang inagapan natin. Sabi ng kumpare natin, ikulong muna. Kinulong muna natin. Kaya kung hindi ko kinulong to, baka malamang sa malamang, baka naubos to mga to. Kung pinabayaan ko lang na nasa range. Pagkahapon, plain water. Plain water paghapon ang iniinom nila. Yan. Plain water na yan. Nilalagyan natin sila ng mga damo. Gusto nila yan, kinakain nila. Kinakain nila yung mga damo. Gusto nila yan. Tapos kasi nag-antibiotic sila. So ngayon yung katawan nila mainit, kaya naghihiga sila dyan sa mga damong sariwa na yun. Naglalaro sila dyan, kumakahig, hinihigaan nila kasi malamig yan eh. Pagka fresh yung damo, malamig yung halaman. Yan, yan sila naghihiga. Ganyan. Makakatulong din sa pag-boost sa health nila. Sana magtuloy-tuloy yung paglakas nila para maibalik natin sila sa range. Kasi pag nasa range, mabilis lumaki yung sisiw pag nasa range. At saka malalakas sila. Hindi ka pareho ng nasa kulungan lang, nasa brooder na ganito. Itong brooder na to, bali hindi naman talaga brooder to, ginawa ko lang munang paglalagyan nila. Kulungan to ng ano namin, ng American Bully. Bahay to ng American Bully namin. Ayan, kumakain sila ng damo, sarap na sarap sila, tutuka-tuka oh. Lalakas naman na sila, kaya lang pag binaba natin sila sa lupa nang ganyan pa yung kondisyon nila, baka mabinat sila. Ano yung mabinat? Kumbaga sa tao, naggaling sila sa sakit, tapos magkakasakit na naman sila. Yun yung mabigat doon, yung second wave ng virus, ng sakit. Kasi sigurado mahirapan ka lang i-recover sila. Tsaka pag i-recover mo sila, pag tinamaan ng second wave na sakit, ay wala na. Kumbaga talagang maaring lumaki pa sila, pero hindi na sila healthy talaga. Hintayin natin silang lumakas ng tuluyan. Siguro mga 1 to 2 weeks. After 1 to 2 weeks, bababa natin sila sa range. Meron tayong isang puti sa bahay na kasabay nila. Hindi natin sinama dito. Kung sinama ko dito yon, malamang sa malamang baka nadedo na siya, nategi na. O kung hindi man nategi, kasama siya nagkasakit.
So far wala naman siyang sakit, tsaka healthy siya kasama nung second batch natin. Kasi naman paano siya magiging healthy? Siya yung pinakamalaki doon, hindi siya mabubuli, hindi siya maaagawan ng mga pagkain. Kaya talagang hanggang ngayon ang kinakain niya GMP1 pa rin. Kasi siyempre yung kasabay niya mga 14 days GMP1 ang kinakain mo. Siyempre yun na din yung kinakain niya, GMP1. Kaya talaga naman pag hinipo mo siya, bulto. Tsaka dati siya yung pinakamaliit dito sa first batch. Ngayon mas malaki na siya dito sa mga first batch eh. Halos kasing laki siya nung pinakamalaki dito. Pero talagang healthy, mataba, bulto. 1 month pa lang, bulto na. So paano, hanggang dito na lang mga boss idol. And salamat at suportahan nyo pa yung mga videos ko. Update ko kayo sa mga susunod. And sa March nga pala, magbabanding tayo. Yun, meron tayong mababandingan kahit pa paano. Meron tayong mga sisiw. And yun, salamat sa inyo lahat. God bless. Bye.